Matatag K-10 Curriculum, GMRC4, Quarter 2, Week 1. Pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Kahulugan at kahalagahan ng kakayahan, talento at hilig. Mga uri ng kakayahan, talento at hilig. Mga pamamaraan upang mapaunlad ang hilig, talento at kakayahan kasama ang pamilya. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Unang araw. Panimulang gawain. Pagbabalik tanaw sa mga natutuhan. Sabi niya, sabi ko. Humanap ng isang kapareha at ibahagi ang mga positibong pahayag sa harap ng isa't isa sa pamamagitan ng pagpuno ng sumusunod na pangungusap. Suri sarili. Matapos magpalitan ng pahayag, suriin ang sarili sa pamamagitan ng checklist. Ilagay ang check sa ilalim ng hanay na naglalarawan sa iyong sarili. Mga pahayag. Unang bilang, nag-aaral ako mabuti at nag-iensayo upang maging mas magaling. Ikalawa, sumusubok ako ng mga bagong gawain na nais kong gawin. Tatlo, iniisip ko na kaya kong gawin ang nais kong gawain. Apat, humingi ako ng tulong sa aking magulang o kapatid kapag nahihirapan sa isang gawain. 5, tinutulungan ako ng aking mga magulang o kapatid sa mga gawain kapag kailangan. Matapos sagutin ang checklist, sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang positibong katangian na natuklasan mo sa iyong sarili? Ikalawa, ano ang nararamdaman mo sa tuwing nagagawa mo kung ano ang iyong nais? Tatlo, bakit mahalaga ang tulong ng pamilya sa ating mga gawain? May kilala ka bang tao na may kakaibang galing at kakayahan? Maaari mo bang ikwento? Ano ang kanyang mga ginagawa upang maging magaling? Ikaw, ano naman ang kakaibang kakayahan o galing mo? Maaaring ibahagi sa klase. Kwento-kwenta. Basahin ang kwento ni Lucas at tingnan kung ano ang kanyang kakaibang kakayahan. Alamin dito kung paano siya naging matagumpay gamit ang kanyang kakayahan. Si Lucas at ang kanyang lapis. Pagkukwento ni Ethel R. Burgos. Sa isang maliit na nayon ng Gara, naninirahan ang mag-asawang sina Lina at Mario kasama si Lucas, ang kanilang nag-iisang anak. Si Lucas ay isang matalino at mahusay na bata. Sa murang edad na siyam, palagi niyang daladala ang kanyang lapis at papel upang iguhit ang kanyang mga nakikita. Napansin na kanyang mga magulang ang hilig niya sa pagguhit. Kung kaya nagsikap ang mga ito na suportahan si Lucas sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamit pang sining. Para may padama sa anak ang kanilang suporta, palagi silang naglalaan ng oras upang pag-usap ang mga gawang sining ni Lucas at kung paano sila makatutulong na mapaunlad pa ito. Isinasalaysay naman ng kanyang nanay ang mga kwento tungkol sa mga kilalang artista sa larangan ng sining na may pinagdaan ng hirap at tagumpay. Ang mga kwentong ito ng ina ay nagbibigay sa kanya ng determinasyon. Maraming mga pagsubok ang hinarap ni Lucas. Dahil sa hirap din ng buhay, kung minsan ay hindi niya mabili ang mga bagay na angkop para sa kanyang hilig sa pagguhit. May mga pagkakataon na kailangan niyang magtipid ng kanyang baong pera para may maitabi para sa mga kagamitang kailangan niya sa kanyang pagguhit. Dumating din ang mga sandaling naging mababa ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit, ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang ipaalam sa kanya ang kahalagahan ng kanyang talento at ang pagmamahal nila sa kanya anuman ang kanyang marating.
Ang hindi matitinag na suporta na ito ay nagbigay lakas at tapang na magpatuloy. Habang lumalaki si Lucas, patuloy na umuunlad ang kanyang hilig at talento sa pagguhit. Dahil dito, naipagkaloob sa kanya isang scholarship sa isang prestihiyosong paaralan ng sining sa Amerika. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang sa parangal na tinanggap niya. Lumipas ang maraming taon, nagsimulang kilalanin ang sining ni Lucas. Ang kanyang mga likha ay naging bahagi ng mga iba't ibang exhibit at siya ay naging isang kilalang mangguguhit. Nanatili naman sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang sa buong paglalakbay niya. Siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang kahusayan at sa tulong, gabay at pagmahal ng kanyang pamilya. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwentong nabasa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Anong kakayahang ipinakita ni Lucas sa kwento? Ano ang gampanin ng kanyang mga magulang upang mapaunlad pa ni Lucas ang kanyang kakayahan? Ikalawang araw. Tuklasin ang galing. Matapos tuklasin ang hilig at kakayahan na ipamalas ni Lucas, tuklasin naman ang sariling kakayahan. Isulat ang iyong mga hilig at kakayahan sa loob ng mga bilog. Matapos punan ang mga bilog, maaaring ibahagi ang mga sagot sa klase. Hilig, kakayahan at talento. Pauna rin sa gabay ng pamilya. Ang lahat ng tao ay may likas na kakayahan na dapat paunlarin. Mahalaga para sa isang bata na matuklasan niya ang kanyang mga hilig, kakayahan at talento upang mapaunlad niya ang kanyang sarili. Ano nga ba ang mga ito? Hilig. Ang hilig ay ang pagkakaroon ng pagkagusto o pagnanasa sa isang tiyak na larangan o gawain. Ang bawat bata ay maaaring iba't iba ang hilig gawin. Kakayahan. Ang kakayahan ay mga kilos o kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan, sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti. Maraming kasanayan ang pwedeng mapaunlad. Ang kakayahan ay mga kilos o kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti, maraming kasanayan ang pwedeng mapaunlad. Talento. Ang talento ay mga natatanging kakayahan na mayroon ng isang tao na inasagawa niya ng magaling. Kahalagahan ng pagtuklas sa hilig, kakayahan at talento. Maraming mabuting dulot ang pagtuklas at pagpaunlad sa mga hilig at talento at kakayahan. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, nakakatulong ito sa pagkilala ng sarili. Ikalawa, nakapagpapalakas ito ng tiwala sa sarili. Katlo, nakakatulong ito sa pamilya at pamayanan. Apat, nakapagbibigay ito ng kasiyahan. 5, nakakatulong sa pagpili ng nais na trabaho o karera sa hinarap. 6, nagdudulot ito ng positibong pagtingin sa sarili at inspirasyon. Ikatlong araw. Iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Ayon kay Howard Gardner, may iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Maaaring ang iyong kakayahan ay nabibilang sa isa sa mga ito. Talino at kakayahan. Talino pang wika. Halimbawang kakayahan: pagsusulat, pakikipagtalastasan o pakipag-usap, pag-unawa sa mga babasahin. Talinong lohikal, matematikal: pag-iisip at pagbuo ng solusyon, pagbibilang at pagtutuos ng mga numero. Talino pang biswal: paglutas ng mga soliranin, pagguhit, pagpipinta,
pagbuo ng iba't ibang bagay o mga liksang sining. Talino pang katawan at kinesthetic, pagsasayaw, paglalaro ng sports, pag-ehersisyo at mga pisikal na gawain. Talino pang musika, paggamit ng mga instrumentong pangmusika, pagkanta, pagbabasa at pagkabisa ng mga nuta o mga awit. Talinong intrapersonal, pagkilala sa emosyon, pag-unawa sa nararamdaman, at paglalahad ng saloobin. Talinong interpersonal, pakikipag-usap sa iba, pakikipagtulungan sa ibang tao, pakikinig at pag-unawa sa nararamdaman ng iba. Talinong pangkalikasan, pagtukoy na iba't ibang bagay sa kapaligiran, pagtukoy na iba't ibang hayop at halaman, pag-aalaga sa mga hayop at halaman. Talinong existential, pagpapaliwanag sa iba't ibang bagay, pagpapahayag ng opinyon sa mga usapin, at pagsasaliksik ng mga paliwanag sa mga bagay. Mga paraan sa pagpapaunlad ng hilig, talento at kakayahan sa tulong ng pamilya. Mahalaga ang patuloy na pagpapahusay ng sarili upang umunlad ang hilig, talento at kakayahan. Mainam din na may paggabay at suporta mula sa pamilya. Maaring isagawa ang sumusunod. Alamin kung ano ang nais gawin at kung saan ka magaling. Magsanay ng mas madalas upang mahasa ang kakayahan. Maaring humingi ng payo at tulong mula sa magulang, kapatid o sa guro. Humanap ng inspirasyon o idolo upang mahikayat ang sarili na magsanay, maging matiyaga at huwag agad susuko kapag nahirapan sa gawain. Ibahagi ang talento at kakayahan sa iba upang ito ay mas umunlad, maging mapagkumaba. Balikan ang mga sariling hilig, talento at kakayahan na naitala sa nakaraang gawain. Isulat ito sa unang kolom. Sa ikalawa ay 3 kolom, isulat naman ang paraan kung paano pa ito mapapaunlad at kung paano makakatulong ang pamilya sa pagpapaunlad. Ika-4 na araw. Sitwasyonal na pagsusuri. Basahin ang sumusunod na sitwasyon at magbigay ng iyong sariling mungkahi kung paano mapapaunlad ang mga nabanggit na talento at kakayahan. Una, ikaw ay mahilig sa paglalaro ng basketball. Ano ang gagawin mo upang ikaw ay gumaling pa? Sagot, regular na mag-ensayo, panuorin at aralin ang laro, mag-ensayo kasama ang mas magagaling, palakasin ang katawan at kumain ng tama. Ikalawa, ikaw ay isang magaling na manunulat. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapabuti pa ang iyong pagsusulat? Mag-ensayo araw-araw, magbasa ng malawakan, humingi ng feedback sa guro o sa ibang manunulat. Katlo, ang iyong talento sa pag-awit ay kahanga-hanga. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang lalo pang mapabuti ang iyong boses at pagganap sa pag-awit? Mag-ensayo araw-araw, makinig at mag-aral mula sa mga magagaling na mga aawit, pangalagaan ng kalusugan ng boses. 4. Ikaw ay isang mahusay na estudyante. Paano mo maaaring mapanatili ang iyong mataas na antas na pag-aaral? Sagot, magpatuloy sa tamang study habits, makinig na mabuti sa klase, mag-review ng regular, magkaroon ng malusog na lifestyle, at maghanap ng dagdag kaalaman. 5. Ikaw ay isang mahusay na mananayaw. Paano mo mapapabuti pa ang iyong kakayahan sa pagsayaw?
mag-ensayo ng regular, mag-aral mula sa mga profesional, mag-practice sa harap ng salamin. Pagsusulit. Punan ang mga salita batay sa paksang natutuhan. Piliin ang tamang sagot sa mga salita sa kahon. Unang bilang. Ang blank ay mga kilos o kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Tamang sagot, kakayahan. Kalawang bilang. Ang ating mga blank ay maaaring magsilbing gabay sa pagtuklas ng mga interes ng bawat isa. Tamang sagot, pamilya. 3. Ang ating mga kakayahan o talento ay mahalaga, kaya dapat natin itong paunlarin. 4. Upang mahasa pa ang kakayahan o talento, kinakailangan blank ng madalas. Tamang sagot, magsanay. 5. Matutong humingi ng blank mula sa magulang, nakatatandang kapatid o sa guro para mapaunlad ang kakayahan o talento. Tamang sagot, payo o tulong. Pakikipagpanayam o guided interview. Gumawa ng isang panayam sa isang taong may taglay na kakaibang kakayahan o talento na kilala mo sa iyong pamilya o komunidad. Huwag kalimutang humingi muna ng pahintulot sa kakapayan namin o sa mga iba pang tao kaugnay niya kung kinakailangan. Narito ang mga tanong na maaaring gamitin para sa panayam. Takdang aralin. Paglikha ng liham. Sumulat ng liham para sa iyong mga magulang o pamilya upang ipahayag ang pasasalamat at paghingi ng suporta para sa pagpapaunlad ng iyong hilig, kakayahan o talento. At diyan, nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi. Hanggang sa muli!